Hi all! Let's learn how to add "and" in Korean. Kani nga topic guys is sayon ra jud ni siya. So, kaya ra ninyo. Maghisgot ta sa unsaong pag-ingon og "and" in Korean. Ang gigamit na to nga mga words kay noun, ang atong gamiton na is wa or gwa, then irang or rang, then hago. So, wa ang imong i-add if ang last letter sa noun kay vowel. Gwa if ang last letter niya kay consonant. Irang if ang last letter niya kay consonant. Then rangra if ang last letter niya kay vowel. Then sa hago, dili na ka maghunaw-na og unsay last letter niya, dito ra ka add og hago. So sa may kalayan nilang tulo. Actually, wala siya difference guys in terms of meaning. Kani sila same ra na silang meaning. Ang kanilang wa o gwa is ginagamit siya for presentation, so more on sa writing siya, so more professional siya guys. So kaning wa and gwa, very formal ni siya. So kay di man ta mga formal nga mga person, dili lang kayo nato ni hunaw-naon ha. Di na ta mag-overthink kani. Dili ta focus sa irang or hago. Hatay tag example nga mga nouns. So atong example is banana and strawberry. So, banana, ang iyang last letter kay vowel. So, vowel man, wa. Then, there is a pikas kay rang. Then, for here, hago ra ka ditso. So, banana, hago. So, take note, itapad ni mo siya ha. Itapad ni mo siya sa noun nga word. Then, ang talgi, or strawberry. So, kani siya, nahimo na siyang banana and strawberry. So, what if butangan na itong verb? Butang na ito, nagkaon ka. Or nikaon ka. Past tense na tahay. Mogostoyo. Mogostoyo. So, kanipod mogostoyo. Ani ra ba tataman, guys? Perfect sentence na ba ni? Ingani ra ba tataman? Dili. Kaya di ba, if mag-create sentence, if ang tapad gani sa verb sa left is object. So, kani, kaya object man ni, ato ang butangan og object particle. So, ang object particle, libutan na ito ani is rel. Muha ng final na sentence is, bananawa talgi를 먹었어요. 바나나랑 딸기를 먹었어요. 바나나하고 딸기를 먹었어요. Miyo mo. What if dili ka ng object particle akong ibutang? What if ingani ra? Kanirang rang og hago? Pwede guys. Pwede ra ka dili maggamit og object particle. Pwede ra imuhang ingon ani is rang, pwede sa diri hago. Pero, diri sa wa ug wa, dili na siya pwede. Object particle imong i-add, dili siya pwede nga mo'y first, nya mo sa last, tapad sa verb. So, ingana na siya. Sayon ra. Now, depende sa paggamit ani guys. Pwede sad siya ang iyang pasabot kay with. So, instead nga and siya, pwede sad siya with. Ano sa man siya mahimong with? Mostly mahimo siyang with if ang noun nga imong gamiton kay person. So meaning, tawo. Ganito si Hajin. Hajin이랑 공부해요. So kay with naman ni siya, dili na ka need nga mo butang o kanang another person if ang pasabot nimo kay ako. So if ikaw ang gaisgot niya nag-study mo with Wajin, then di na ka mo adog another person. What if gusto ka mo ingon og aso hago? Wajin hago. 공부해요. So ingon na siya. Hajin and Arthur nagtuon. So, kani, and ni siya. Pero kani, with. So, probably I'm studying with Wajin. So, pwede ni siya, Arthur and Wajin are studying, or I'm studying with Arthur and Wajin. So, depende rin na siya sa paggamit, guys. Kung saan mo siya paggamit, pwede siya and, pwede siya with. Sayon ra, no? Ingamit ako sayon ra. Now, another question. What if daghan kayo imuhang nouns? So, butang to, tagduha-duha raman to, di ba ganiya? So, what if butang na to og nipalit kag banana? So, banana rang. Yan, nipalit po ka o kato ganiha nga kanang talgi. Then, nipalit pa jud kag sagwa, apple.
unsa man na to ni, unsa man to ipang-add ani? Tulo naman ni sila ka buok nga noun. So banana rang kani talgi rang then diri ang rern. So kay tulo naman banana rang talgirang sagwarer sayo. Or pananarang talgirang sagwarang sayo. Same na siya. So butang na to, what if si asorang hajinirang ojinirang sojinirang 운동해요. Siya mo, Waj, nga nang diri sa ibabaw, ang last nga noun tapad sa verb kay nay object particle. Diri lagi sa ubos kay rang lalagi na sila. It's because from the word object particle. Object maning nas babaw, kay nas ubos kay person man mga person man, sa meaning dili ta magbutang og object particle sa person. Kay person man di man siya object. So, mayroon ka asorang, hajinirang, sojinirang, 운동해요. Exercise with Arthur, Hajin, and Sojin. Guess niyo ang difference sa English? So, another question. Waj, what if, inganion ako, what if nganion ako, aso, hago, hajin, irang, then, sojin, 운동해요. Pwede ba na siya, Waj? Di ba niyong ka-same raman gyapon na silang meaning? What if tapon ako silang tulo? Ibutang na ko ni silang tulo or silang duha sa same sentence. Pwede, Waj? Dili. So, kaning wa og wa, kanira sila ang pwede magtapos sa isa ka sentence. Ang irang, sila ra. Ang hago, kana ra. Dili pwede nga i-mix nimo silang tulo sa isa ka sentence. Or dili pwede nga kani silang duha, i-mix nimo sa isa ka sentence. Isa ra ka set ang imuhang pilion. Gets? Gets na ninyo no, kay mga brightman mo. So, manaman ta sa noun, maghisgot na po taon. Sa una to pagingog and if ang atong word is verb. So, lahi po ang gamiton if verb, guys. Pero sa'yo na ni siya gyapon. So, for verb and adjective, ang ato arang i-add is go. Diba? Ingon ko, sayon ra, go, as in may go. Go. Nga na siya, guys. Di na ka magunaw na on say ang last letter. So, remove the, then go. Mokta, to eat. Remove the, go. Mokgo. Sida. Remove the, go. Di na ni mo na nag-rules. Tutta. Remove the, go. Ingana ra siya pag use sa go. Now, go is and, di ba? Pero depende sa paggamit sa sentence, pwede sa imong pasabot kay and then, or and ang go. So, for example, so butang na to, muingon ka nga, 저는 영화 보고 from the word 보다 or to watch, 영화 보고 노래를 좋아요. So, I like watching movies and singing. So, ganahan ko mutan-og salida og mukanta. So, deraag and gibutang. Another example. So, butang na to. Adjective na pod. 아소가 크고 잘생겼어요. Siyempre, ako aguning bana. So, gwapo gid na. So, 아소가 크고 잘생겼어요. So, dako si Arthur ug gwapo. Nga na siya, guys. Para lang di mo kayo malibog bitaw, gikuha ang go sa word nga 그리고. Subutan na to. 아소가 크다. 들덕. 그리고 잘생겼다. Duha ka sentence nga gisumpay kay same naman ni silang duha nga describe ni Arthur. So instead nga say mo yun ka, 아소가 크다. 그리고 잘생겼다. Ito ang gitanggal ni sila. Then kaning go gisumpay dire. Mo nang nahimong tanggalan di ko ni. Mo nang nahimong 아소가 크고 잘생겼어요.
Guess niya no. Mga bright ba mo guess ra na mas kilibog akong pag-explain. May mo watch ano sa man na mahimong and then ano sa man siya mahimo so mag example tag and then ng sentence. So butang na to 밥을 먹고 운동해요. Guess niyo 밥을 먹고 운동해요. Depende sa inyong conversation. Mahimo ni siyang and then or and. Pwede mo kami I eat rice and exercise. Pwede sa siya, I eat rice and then exercise. Diba? So, nga na siya, guys. Dila na to ni Tason. Ay, kaya na naman siya kayo. Di na ninid og explanation. So, moro to. Nag-guess naman to ninyo, guys, no? Kay mga bright man mo, i-practice ninyo ni gamit when creating a Korean sentence, ha? Kay para mahanas na gid mo kayo. So, moro to for now. If na may questions or na may gusto nga topic, comment lang ninyo kay i-try na ko og answer. Moro to, bye! So, moro to for now. If na may questions or na may gusto nga topic, comment lang ninyo kay i-try na ko og answer. Moro to, bye!